Hold me, heal me, heal me. I give my life to the Father's hand. So, ayan. Wow, ang ganda. Napakaganda na talagang tayo ay magpuri sa ating Panginoon this morning. And of course, sa ating mga kasamahan na dati nating kasamahan na ngayon na nag-join. So, you are so much welcome. And of course, sa mga bago nating kasamahan. So, ang saya lang sa pakiramdam na lumalago po ang ating pamilya na talagang nagpupursige na gumising ng maaga to really be empowered and to join our morning devotion. So, welcome po sa bawat isa sa atin. So, ayan, magandang before 5, magparing na po tayo ng ating mga phone, ng ating mga group chats. Contact po natin sila para wala po silang ma-miss. And we encourage everyone na i-invite pa ang ating mga friends, families, mga neighbors na pwede na kayo makapag-join for our morning devotion. I-send lang natin yung link, i-send para darating din yung time na mag-join sila. And yun. And of course, I encourage everyone na paki-open po ang ating cam doon sa may mga kaya para hindi man tayo magkita-kita physically. But at least, ito pala si Sister Asher, ito pala si Nanay Jenny. So, ayan, lalo na po sa mga hindi talaga nag-meet physically, at least dito tayo magkakakilala at dito tayo magkikita-kita. So, yun po. Binibigay ko na kay Kuya Peter to share our lesson for today, which is napakaganda. Ang ganda po nitong lesson. So, be excited mga kapatid and fasten your seatbelt and tayo na ay lalarga na po. So, Kuya Peter, please take it over. Amen. Hallelujah. Madayaw niya ako dyan. Pinatingag sapa. Nag-met iti topic dito nga kunana dito yung decide to serve others. Amen. We are in a day 49. But kunana dito yung decide to serve others. Amen. No, panunuton tayo dito yung kakabsat. Iti kunana dito yung decide to serve others. Sumrok nga ikada tayo day kunana tayo nga saan nga nalalaka. Day kunana tayo nga serve iti ag-serve tayo kadag iti datuma. Ngam kapilitan kunan niya po Dios gaputa isu iti sorsoron tayo kiniso nakas kunana dito nga iti dyan nga mismo pa nga isu nakat isu iti nag-serve kadag iti apostolis na. So nga aday iti basit lang nga may share po dito dan maawatak kahit ko lang para iti tani nagado adamot iti outline tayo. At iso lang iti talang may share dito tangal tapa. But before that, adang kararag tayo man, tayo kamang tayo dito nga sa unia po Diyos. Bindito kun managayat nga Diyos, agyamang kami iti dito nga sa agyamang kami ako dito Lord God. Encouragement man na po Diyos, tunggal may sakada kami, dito nga sapa. Agyamang kami apo, daw Lord God nga, pay mo manon dito Lord God nga, sa kada kami, nga nga may ito dapat Diyos kada kami ulog God iti nananay pa ya apo Diyos nga irib nga dangay pa mo apo Diyos kada kami how to serve apo Diyos kada iti kakabsat apo Diyos kada iti anak mo apo Diyos ulog God Lord dangor nga ikamang miday iti Diyos na taom tapno kasaytod mo pay kadi apo iti panakawat tunggal mensak kada kami Katadaw Lord God nga maawatan mi kadi dito nga sa apo Diyos nga kas kadi apo nga isuro mo kada kami. Katuwin nga apo i-bless mo pagkasama apo dito nga ngiwat ko adang i-bless mo tapno kasada kadi apo Diyos nga aming kadi apo nga may bagana dito nga giwat kada kadi apo Diyos nga ika iti may daydayaw apo. Katay kiti nga Diyos iti kamang kandawat yaman mi pinaganitos Diyos manupot mi. Amen. Hallelujah. Kuya Peter, excuse me lang po. Pwedeng kung kaya naman mag-Tagalog daw. Sige ta ko ngay ipakita dahil rubak tawan ba't mali? Ure na kayo magkita, huwag lang dahil rubak.
medyo umay day magbayin kanya kaya. Okay. So, mapantay mo dito dating ay puntang tayo sa topic natin about deciding to serve others. Kunana dito ay nagbigat nga ang hirap talaga managalog pag hindi nasanay. Okay, so kasahin natin nandito naman yung sabi nito, it was the last night Jesus spent with his disciples before being crucified. He knew that this time would remain in their heart and live on until today. He spoke to them about important things, but there came a time when he did something unexpected. He took off his outer clothing, picked up a towel, and started to wash his disciples' feet. They were astounded. They had seen all the power of God demonstrated in his life, and they were witnesses to the fact that unclean spirits were powerless in his presence, and that even the forces of the nature were subject to him. All of a sudden, this marvelous being was on his knees, doing the work that was normally done by a servant. They looked at each other and astonished, unsure of what to say. When Jesus had finished washing their feet, he turned to his place, aware that they had not understood what had just happened. He explained. So dito natin makikita ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa mga kanyang mga apostles na makikita natin sa John 13, 12, 15 na sinasabi dito na when nung last night nila dito na siya gumawa ng how to serve to their apostles, that it will become an example that we do also. Dangay nga that na ating gagawin din ngayon ng magpahanggang ngayon. So dito sinasabi niya na tayo mga kahit naman tayo hindi mga apostles, tayo naman ay nagsaserve sa kanya. This is very good example to us also that na maging katulad niya na kung tayo magsaserve daw, kaya sabi dito decide to serve others, that we must serve that truly in their heart, in our hearts, na sipupuso sana tayong mag-serve sa ating kapwa, sa ating believers or not believers, gano'n, na sana ay hindi lang yung nagsiserve tayo na wala lang, kundi we serve that just like what happened for this story na it is na ito ay example para sa atin na tayo na it is ang hirap talaga na gagawin din natin sa ating pagsuserve. Amen? So, ano ko lang para, kasi meron akong ginawa dito na about devotion, pero basahin ko lang para maintindihan natin. So, tuloy natin. The path to greatness, sabi dito. Jesus' disciples often argued about who would be the most important among them. On one of those occasions, two of the disciples asked Jesus to allow them to sit beside him in his kingdom. Understandably, the other 10 were annoyed when they found out about the request. Jesus used this opportunity to teach them an important principle about how to make it to the top. So makikita ito sa Matthew 20:25-28. That sabi dito, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life
as a ransom for many. So, ito rin ay yung history ng mga apostles na gustong maging great, yung maging mas uno-uno kaysa sa mga kasama nila na they want to become great. But sabi ni Lord, sabi ni Jesus Christ, kung sino ang gustong maging great sa inyo, sabi niya, it must be a servant. Agbalin, it must be a servant. So, ito yung sinasabi niya dito sa Matthew. Tuloy natin. Although many people in our society have chosen to abuse the weak to exercise power by force, Jesus taught us that true power is never about using force to take advantage of those weaker than us. Instead, we should pour our lives into serving others, and that is how to become great. We are not strong so that we can lord it over others. He makes us strong so that we can help and uphold the weak. So makikita natin ito sa Romans 15:1. Tuloy natin. In his teachings on the epistles to the Galatians, Martin Luther, the father of the Reformation, wrote, "If there is anything in us, it is not our own. It is a gift from God. But if it is a gift from God, then it is entirely a debt. One knows to love, that is the law of Christ. And if it is a debt owned to love, then I must serve others with it, not myself. Thus my learning is not my own. It belongs to the learned and is a debt of love. I owe to them. My wisdom belongs to the foolish. My power to the oppressed. Thus my wealth belongs to the poor. My righteousness to the sinners. It is with all disqualifies that we must stand before God and intervene on behalf of those who do not have them, as though clothed with a someone else's garment, but even before men, we must with the same love render them service against the destructors and those who are violent toward them, for this is what Christ did for us." Okay, so makikita natin dito sa topic natin that na meron na tayo ay kailangang mag-serve to others. Okay? So, punta na tayo sa mga points na aking na-receive din dito sa ating topic na aking devotion na aking nakikita talaga na it must be decided serving others, na kailangan natin pong mag-serve to others. Amen? So, ang nakita ko dito na mensahe ni Lord, at sabi dito, how to serve others, how can we decide to serve others? Number one, kasano tayo ay ano daw ang gagawin natin? How can we decide? Paano tayo magde-decide na mag-serve sa iba? Ito naman pag isipin natin, paano kaya tayo magde-decide? Kagaya dito sa ginawa ni Lord na nag-decide siya na maging example, na gagawa siya ng example na atin na gagawin hanggang ngayon, na paano maging servant to all. Nasabi dito na yung ginawa niya na paghugas sa mga paa ng mga apostles, ito ay hindi naman lingid sa atin, na sa ating mga tao ay hindi naman ito ay it's not easy to us to do this, but God make us an example
to nasundan natin. So magkakaroon lang tayo ng magandang desisyon kung number one, sabi dito ay to have a joyful heart. Kung meron tayong pusong mas have a joyful heart. Sabi dito to become a servant. Na hindi tayo magiging servant kung wala tayong joyful heart into our heart. No. Na hindi ka naman makapag-serve na wala kang saya sa iyong puso. Kasi kung wala kang saya sa iyong puso, parang ito ay nagiging ano lang sa'yo, nagiging burden kung wala ito sa'yo. So kung magde-decide tayo na mag-serve, to be served, ay dapat ito ay meron sa atin. Para kung ang lahat na ginagawa natin ay hindi natin parang kung baga hindi parang sagabal sa atin, or ito ay hindi maging burden sa atin. Okay? So number 2, to have willingness. Dapat meron tayong willingness in our heart to be slave. Parang yung meron sana tayong yung sa puso natin na willing tayo to become a slave sa ating mga pinagsusurban kagaya ni Lord, kagaya ni Jesus Christ, na hindi naman ito mahirap gawin kung talagang meron sa puso mo yung willing, kung baga kung ikaw ay nagsisil group or ano dapat meron yung willingness in your heart that you become a slave sa lahat ng mga nararanasan mo, ganyan, sa mga ano na ito ay talagang ginagawa mo buong puso, na ito ay hindi nagiging burden. Kagaya sa atin dito sa topic natin na makikita natin sa Matthew 20:25-28, na sabi dito na yung sinasabi dito na kung gusto nating maging great, we must become a servant and will become a slave. Okay? So ito yung parang pwede nating gawin if we decide. Kagaya nga sabi nga ni Lord dito sa kanyang mga salita, na kagaya ng isang engineer na hindi siya kaagad gumagawa ng isang desisyon kung hindi muna siya uupo to think, na isipin muna bago siya gagalaw. Parang ganun din ang dapat, hindi yung pa-decide tayo na darating din ang araw parang tayo na rin ang susurrender, parang ganun. Tayo rin ang parang hindi natin kaya darating din ang araw na parang hindi rin natin kaya, tayo rin ang mag-give up. So parang hindi maganda yung ganun. So we must decide that we have a joyful heart and we have a willingness in our heart, so that kahit anong mangyari sa pinagdi-decidean natin, kayang-kaya nating gawin, or kaya nating makanker, or kaya nating gawin, parang ganon. Okay, so yun ang una na mensahe na nakuha ko dito, na how can we decide to serve others. So pangalawa, how can we serve others? So yung pangalawa na mensahe natin dito ay paano tayo mag-serve ngayon, paano tayo mag-serve sa iba, o sa ating kapitbahay, o lahat na ating nakakasalamuha, o sa ating boss, ganon. How can we serve to them?
Okay, so ang naisulat ko dito, number 1, sabi dito, we can serve them through with our agape love. Number 1, agape love. So kung wala sa atin yung love na agape, kasi ang ibig sabihin nitong agape, yung parang kung baga maging sino ka man mahal mo pa rin, parang ganun. Yung kahit sino siya, mahal mo pa rin siya. Parang ganun yung agape love. Na minsan sa ating buhay, pag nagsaserve tayo, na-experience din natin ito, na kung wala sa atin ito, talagang madali tayong nadidismaya or nasasaktan, ganun. Kung wala sa atin yung agape love, na kung hindi natin talagang sa puso ang love, yung agape love sa ating puso. So, mahirap din na mag-serve sa ating mag-serve to others kung tayo ay yung yung kung ba short ko doon na talagang wala kang tunay na pagmamahal, talagang mahirap. But if pero kung meron sa iyo itong agape love, easy lamang. Yung kung baga kagaya ni Lord na hindi naman siya namimili. Kagaya yung pagmamahal niya sa mga apostles niya, na meron yung pari-parehas nga parang kahit hindi naman sila pari-parehas na faithful to sa kanya, pero meron pa rin yung agape love niya na love niya sa mga tao na parang kung ba suwail sa kanya, kagaya ni Judas, gano'n. Pero hindi niya inisip yun, but yung love pa rin niya ang nag-iral sa kanya, kaya isa siya sa inugasan niya ng kanyang paa dito. Okay, so ito yung number 1, agape love. So number 2, compassionate heart. Kung wala kang compassion sa pagsaserve, paano ka pa makapag-serve ng tama? Or paano ka makaka-relate? Or paano ka makapag-isip kung wala kang compassion? Okay, so kailangan sa pagsaserve sa iba, we must have compassion to your heart, na kung baga meron din yung compassion mo na sa iba, kagaya ng leaders mo, ganun, kagaya sa mga nakikita mo, sa mga tao na nasa paligid mo. How can we serve for them kung wala kang compassion sa kanila? Kagaya dito sabi dito sa 1 John 3:17. 1 John 3:17 na First John 17, tignan nga natin sa 1 John 17. First John 3:17. Dito na no adan ka ket magkitam ti may sakabsat makasapol iti tulong ngamdi ka pulos makarik na pasano ti panagkunam nga yayatem ti Dios. So dito rin natin makikita na sabi dito sa 18 na 17 na at daan ka makita ti may sakab sa makasapol iti tulong ng di ka pulos makarik na asano ti panagkunam ngorod nga yayatem ti Dios. So ito yung makita tayo dito yung about compassionate. Kasano nga makaserve ka nga agpaiso no dati ka sa Saumya nagkakailangan titulong. Kita tayo yung pagka-compassionate mo kung
sa simpleng bagay lang di mo nagagawa. Ganun yung... Okay, so makikita rin natin sa 2 Corinthians. Dito, 2 Corinthians 1:3-4. 1:3-4 na sabi dito na agyaman tayo ti Diyos, yamat niya po tayo a Hesus Kristo. When timang ngasi nga ama ti Diyos kapag taudan tipikta tayo. Tulungan na tayo iti amin na nagsagabahan tayo. Tapno matulungan tayo dagiti agdan. Yan yaman na pakarikutan babaen iti tulong. Matlang nga inawat tayo iti Diyos. Dito nga ito tungkol naman sa comfort each other. So, dapat kung may compassion ka, dapat ipakita mo rin na you comfort others na kagaya kung may kaibigan ka may problema, kaya mo namang may bigay, kung hindi mo gagawin, paano mo ma-comfort ang iyong kaibigan? Parang ganun. So, pinaka-importante rin ito sa how to serve others. If you have compassionate heart, you serve others. Okay, so, yun. Number 3, sabi dito, makapag-serve ka if you have a humbleness. Kung humble ka rin, kung may humbleness in your heart. Kasi kung wala kang humbleness in your heart, kagaya sa kung ikaw ay pinagsiserbihan mo yung kapitbahay mo, kung wala kang humbleness, lahat na binabato sa'yo or napapakinggan mo or kung ano, na hindi mo kaya. Kung ikaw naman hindi ka humble sa mga ganon, paano mo magagawa ang mission mo or vision mo sa kanila? Sabi nila ay, ganyan ka rin. Walang silbi yung mga sinasabi. Parang ganon nga ang mangyayari. So, sabi dito na we'll become model sana. Kasi sabi niya dito na without humbleness, we are easily destroyed in our missions. In vision to serving others is not successfully. Ibig sabihin, hindi become successful ang ginagawa natin kung wala sa atin yung humble heart. Okay, so sabi nga dito sa Proverbs 29:23, Proverbs 29:23, 29, pasensya, Ilocano yung pinagbabasahan ko. 29:23, sabi dito, ikinatangsit ti tao isot mangipababakin ko anak, ngem mararaem no napakumbaba. So, napakaliwanag na ang tao daw na very proud, ano ba yun? Yung very proud na ibababa. Yung humble, siya yung naitataas. So, makikita natin dito yung isang humbleness kung ikaw ay may humbleness ka. Truly na kung ikaw ay nagsaserve. Kasi sa atin naman hindi lang yung action natin, kundi dapat din na makikita sa ating puso yung pagka-humble para hindi natin, kumbaga, hindi ka nahirapang gagawa ng mga ganong bagay. So, we must become a model if we have a humble heart. Kung meron tayong humble heart, talagang makakapag-serve din tayo sa ating kapwa. So, pang-apat, sabi dito, patience. Okay, so
magagamit din natin ito sa pagsuserve sa iba, yung patience natin. Kagaya rin dito sa example ni Lord na sa ginawa ni Lord dito sa pagdi-disciple niya, meron siyang patience sa mga kanyang disciples. Parang hindi yung siya nga yung hindi siya easily give up, dahil nakikita niya na may time na ang mga apostles din niya someday somehow maintindihan niya rin yung mga sinasabi niya. Kaya ito yung parang kung baga sabi ni Lord dito sa Galatians na Galatians 6:9 na sana hindi tayo, ano ba to? Basahin natin Galatians 6:9. Galatians 6:9. Nasabi dito, isot nga po na di tayo kumamauma. Nagmet day ko na dito nga di tayo kumamauma nga garami di tinembag. Kadumteng to tichimpo nga agapit no di tayo maupay. So nagmet day ko na dito nga di tayo kumanga mauma. Pino saan tayo kumanga give up. Amen. Iti panagserbi tayo, iti para tayo nga tao. Tapat siyan tayo. Nga dagito nga ramidon tayo ko adanto ti gungunan no di tayo maupay. We have a reward. We have a reward kung if we don't give up. Amen. So, ito yung sinasabi niya dito sa Galatia 6:9. So, last, number 5, good response in our action. Amen. Very important din ito sa ating pagsaserve sa iba. Yung good response natin. Sabi nga dito sa salita ng Diyos, kung binato ka ng bato, batuin mo rin ng tinapay. Batuin mo ng tinapay. Hindi bato rin ang ibabato mo. Kunti tinapay, ibig sabihin, you have a good response. Na kahit binabato ka, nakita mo pa rin yung good response na maganda para hindi yung kumbaga inaano ka na nga alam mo na nga masama mag-response ka rin ng masama. Paano yun? Pag ganon, wala na. So, kailangan sa pagsaserve natin sa iba, dapat isaalang-alang natin yung magandang ugalian o magandang response na ating ginagawa sa kanila. Kahit tayo hindi naman, sabi nga ni Lord sa salita niya nagasat dagiti may dadanos kunanay jay nagasat dagiti may dadanos tabagi da iti apo Diyos kunanay jay so dagita ngay kat nuwals nga datayo kat agresresponse tayo tinasyat nga response lata kadagiti kakabsat wino kadagiti kabusol tayo wino kadagiti mararamid kada tayo ti mali gumagawa sa atin ng hindi maganda, nire-responsan natin ng maganda, somehow, nakikita rin nila yun, nakaka-realize din sila. Kaya, importante talaga yung good response din. Baka hindi ka na niya, parang kung baga, hindi na siya nabibless sa'yo, parang gano'n. Kahit sabihin mong, you're a Christian, I am a Christian. Kahit sabi mong gano'n, kung yung mga naipapakita mo naman sa action mo hindi maganda, wala rin.
So, yon ang 5 na pwede nating tips how to serve others. Kasi hindi naman, it's not easy. Pero kung meron sa atin itong mga tips na ito sa atin at ipapamuhay natin, madali lang mag-serve to become a servant to others. Madali lang. So, ito yung 5, yung sabi niya dito na agape love, compassionate heart, humble heart, patience, and good response in our action. So, ito yung 5 na pwede nating gawin or tips sa ating pagsaserve. Itudo-todo mo na. Huwag yung magsaserve kay half lang. You must be served bitter than not bitter. So, yun lang ang pwede kong may share. May share ko dito sa Decide Serving Others. Okay, so isublik kini sister din niya. Kapay naawatan niyo, dagiti ko, tani medyo mahirap talagang managalog. Yun lang. Salamat. Thank you po, Kuya Peter. Anyan nga nag-imbag. Salamat for doing your best. So, ayan, mas sasanayin natin magtagalog kasi mas nakakarami ang nakakaintindi po ng Tagalog. At agyaman kami launay, Manong Peter, doon sa sharing niyo po. So, actually, dinivotion niya. So, hindi lang siya, talagang binitali po niya at nagbigay siya ng mga examples. So, ang ganda lang at may mga verses pa. So, ang ganda po na paalala sa bawat isa sa atin itong deciding to serve others or having a servant heart na magkaroon na tayo ng puso na talagang magsilbi sa ibang tao. And ang ganda na naririnig natin yung ganitong mga sharing kasi it would remind us and even reinforce or even enlighten us. Kasi sa ngayong panahon, parang lahat na ata nila, yun nga, gustong maging dakila, gustong gamitin ng dakila ng ating Panginoon. Pero kung magre-reflect tayo, parang paano ba nagagawin nga na tayo ay dakila ng Panginoon, nagagamitin ng dakila kung sa mga maliliit na bagay, hindi natin nagagawa gaya ng pagsisilbi sa ibang tao because yun nga, having a servant heart is, it would really take ng humility. Talagang kailangan dito ang pagpapakumbaba dahil parang sometimes or most of the times we are so much entitled tayo kasi parang dapat ganito kasi ganito ako katalino, ganito ako ginagamit, tumatayo ako sa harap or kung anumang bagay na pwede nating maipagmalaki na feeling natin, akala natin entitled tayo na dapat ganito lang, which is nakakaligtaan po natin yung mga maliliit na bagay na sa mata ng Panginoon, yun ay dakila at yun ay mga malalaking bagay. Kasi kung pagbabasihan natin yung standard ng mundo sa pagiging great or pagiging dakila, mostly kasi nababase yan sa katalinuhan, doon sa kung anong meron ka, doon sa position mo, doon sa kung anong meron na bagay sa'yo, kayamanan, mga pera, ano ba yan, yung bang power, yung pwede nating maipagmalaki or even yung kagalingan mo nga na gamitin din ng Panginoon sa anumang bagay. Sometimes, yun yung parang nagiging standard sa mundo or parang sa atin din, sa ating kaisipan. Pero praise God at mas nauunawaan natin dahil dito sa ating lesson, paano ba tayo ay maging dakila? Iyon nga. Parang ito ang mahirap na o kahit sa ating Kristiyano, parang mahirap sometimes na ipamuhay natin yung having the servant heart or pagsilbi natin sa ibang tao. Pero kailangan natin talaga ng pagpapakumbaba
makita mo na mas hindi ka talaga nakakataas sa ibang tao. Makita mo na yun bang wala tayong maipagmamalaki because wala naman talagang sa atin mismo. Bagkus lahat ng kung anong meron ka, yung talino mo, yung talent mo, yung skills mo, yung magandang trabaho mo, yung hanap buhay mo, yung pera mo, yung kalakasan mo, lahat naman yan galing talaga sa Panginoon. Wala po tayong masasabi na sa akin ito or ipagmamalaki na sa'yo mismo yan galing. Yung buhay mo galing nga yan sa Panginoon, yung hininga mo galing yan sa Panginoon. Kung marunong kang tumugtog, marunong kang kumanta, galing yun sa ating Panginoon, pagpapala at biyaya niya. So yun, wala talaga tayong masasabi na maibibigay na talagang sa atin mismo galing. So it is a decision, yung sabi ni Kuya Peter kanina. So yung pala, yung pagsisilbi or having the servant heart is a choice for us to make. So kailangan natin maging desisyon ito na tama kahit alam mo na parang ikaw ay mas nakakalamang minsan sa ganitong parte doon sa kapatid mo, hindi mo sasabihin na parang or ibababa yung tao na yun dahil ikaw ay mas nakakalamang. Pero desisyon pa din natin na tayo ay magpakumbaba. Tignan natin na hindi tayo nakakataas sa kung sino mang tao. Kahit na mayaman ka, matalino ka, kahit na may pera ka, o ano man na pwede nating ipagmayabang. So maganda na tayo ay napapaalalahanan sa mga ganitong bagay at mas maipapamuhay natin ito. Dahil doon naman, habang pinipili natin yung willingness na talagang i-desire sa ating puso dito, doon naman talaga binabago ng Panginoon ang ating puso at kaisipan. At mas doon natin doon natin naaaral, doon tayo natuturuan kung paano tayo magpakumbaba sa ibang tao, kung paano tayo mamuhay ng may pagmamahal. Ang ganda lang yung sharing ni Kuya Peter doon sa how can we serve others, yun nga, through the agape love, yung pag-ibig or pagmamahal na nanggagaling sa ating Diyos. Kasi parang minsan we are so judgmental sometimes, or even we condemn other people, or we even yung pinapangunahan natin yung mga bagay. Pero salamat na dahil sa banal na spirito ng ating Panginoon na siyang patuloy na nangungusap sa atin, na siyang patuloy na nagtatrabaho sa atin. Yun nga, nabibuild sa atin yung pag-ibig na nanggagaling sa Kanya, yung habag at awa sa ating mga kasamahan, yung pagpapakumbaba, yung pasensya natin, and syempre yung right response or good response na sinasabi natin doon na pwede ka namang ganito, pero mas pipiliin pa din natin na talagang dapat yung kalooban ng Panginoon, paano natin harapin yung mga bagay, yun pa din yung pipiliin natin. Na kung nagkamali man ang kapatid natin, hindi natin parang ipapamuka, pero yun nga, we rebuke with love, or yung pagsasabihan natin may pagmamahal, not to condemn or judge them, pero yun na in a way na talagang maituturo sa bawat isa sa atin. Kasi yun, parang sayang na kung napapabayaan natin or nakikita natin, hindi lang din natin tinutulungan ng ating mga kapatid. So, yun ang ating sharing. Ang ganda nito kasi minsan siguro sa atin din o sa isip natin, kasi ito disipulo ni God itong dalawang to na parang nagtatalo sila, tinatanong kung paano ba maging importante, most important, or yung sino yung tatabi sa ating Panginoon doon sa kanyang trono. So yung 10 na yun naman din, so medyo naasar sila, or parang talagang bakit naman ganito ang mga tanong. Pero ang ganda na yun yung opportunity na tinuro ng ating Panginoon, yung prinsipyo kung paano ba tayo ay maging dakila. And yun sa pamamagitan ng pagpapababa sa ating sarili na magsilbi sa ibang tao, sa pamamagitan ng totoong pagpapakumbaba, yung talagang tunay naman na hindi sa pakita naman, kundi bagkus ito ay natural, na sana yun yung maging yung mahubog sa bawat isa sa atin, na may right naman tayong magsalita, may right na mag-defend, pero mostly na lang parang yun na nga, it's to really accept and humble down ourselves. And hindi to madali, it's challenging, but praise God na talagang binabago niya ang bawat puso natin, binabago niya ang ating isipan
para talagang tayo ay maging dakila dahil kalooban po ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magamit niya ng dakila, maging dakila sa anumang parte ng ating buhay. Pero bago yun, ito yung parang premise na parang sinabi niya na kailangan natin gawin, which is yung serving others or having a servant heart, na ibababa natin yung ating sarili at hindi natin titignan na mas nakakalamang or mas matalino or mas sasabihin mong pipyakay or I am better than them or ano pang pwedeng entitlement na sasabihin natin sa ating sarili. So, thank you so much, Kuya Peter. Ang ganda po nitong sharing. So, kaya ata ng time so that we could share ng ito yung mga practical ways kung paano ba tayo mag-serve sa mga iba't ibang places sa ating pamilya, sa trabaho, sa church. So, dito natin nagpapalabas yung ano ba talaga yung kailangan natin gawin. At dito tayo mapapareflect, ay baka naman hindi ka naghuhugas ng plato, kapatid, o sa mga lalaki, o ano pa, o baka naman hindi ka naglalaba, yung mga ganyan. So, maganda po na tayo ay mag-reflect na yun nga, maturuan tayo kahit sa mga maliliit na bagay kasi yun nga, kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka gagamitin ng Diyos dun sa malaking bagay or bibigyan ng malaking bagay, ipagkakatiwala ang maliit na bagay kung hindi natin ginagawa ang parang basic na dapat ganito muna. Minsan shortcut kasi tayo, dapat nasa taas na tayo agad, pero may proseso ang Panginoon. So, maganda na mag-share tayo ng practical ways. So, binibigay ko na kay ating Asher to nadalhin tayo sa ating breakout room to share. Siguro kahit hindi 5, mga top 3 na nakikita natin, gusto nating i-pursue na parang yun yung kulang minsan na hindi natin nabibigyan ng taon. And after that, balik po tayo and we could pray together. So, Asher, muna. Yung pagbaba nila sa baba para doon sa weekly, sa group po nila doon sa relatives or family ni Pastora po. So, hindi sila naka-join. So, makakasama natin sila bukas kung in case babalik sila agad or baka magpa-family time muna sila. So, kaya po wala sila ngayon. So, ayan, pa-heart naman po lahat ng na-bless, lahat ng naka-reflect, naka-realize ngayon, and mas na-enlighten pa, at mas pipiliin talaga. Desiring to have that servant heart, at talagang yun ang ating ipapamuhay habang tayo ay hinuhubog ng Panginoon sa lahat ng ating aspeto ng buhay, sa lahat ng mga pangyayari na talagang ipalpalubos ng Panginoon na kailangan nating maharap yung mga bagay na yun. Salamat sa kanyang grasya at na ipalasat na ipatungpal na or mangyayari yon sa atin dahil siya ang Diyos na nagsabi, sa ang Diyos na nangako at pinamuhay niya yung ganun na puso, yung ganun na kaugalian, yung pagsisilbi sa kanyang mga disipulo. So kung kaya ni Jesus bilang siya ay Diyos, how much more na tayo na tao lang na wala namang maipagmamalaki sa ating buhay. Pero kung siya ang Diyos na makapangyarihan at kayang gawin ang lahat, na kaya niyang ibinaba ang kanyang sarili para pagsilbihan at hugasan yung paa ng kanyang mga disipulo kahit siya pa ay trinidor ng isa at talagang pinamigay siya is nakaya niya pa din na hugasan ang paa. Yun nga, so tayo din bilang kanyang anak, I believe na yun yung ihuhubog niya, yun yung gagawin niya sa bawat isa sa atin. So hindi man ito automatic, pero salamat na ang Diyos ang siyang kumikilos, ang Diyos ang siyang nagpapabago sa atin, sa ating kaugalian, sa ating kaisipan at puso. So yun po mga kapatid. So it's time for our prayer time together. So sa mga prayer request nyo, pakitype nyo na po para ating ipag-pray ang mga bagay na yon. So habang may mga nagtatype, unless may gusto talagang mag-share ng kanyang insight or ano ba ang i-share ko? It's a good reminder for me, yung topic na having a servant heart. Especially yung last part na even if you are offended or even if yung mga tao
they're causing you or binubuli ka, ganyan, that's the challenge if you really have that servant heart. Kung malalaman mo kung talagang may servant heart ka if there is a challenge. So, paano mo mapuprove? How would you know that you have a servant heart if hindi natitest yung humility mo, hindi natitest yung compassion mo, hindi natitest yung pagiging doing the right thing, di ba? So, let's just accept the reality. Let's just accept the challenges na dumarating sa ating buhay para ma-prove natin na, oy, totoo nga, may servant heart ako. Diba? So, yun. Let's keep each other in prayer para itong servant heart na to is talagang matanim sa ating puso kasi it's very important. It's very important having this attitude, having this heart na makikita talaga yung pagiging yung Christ-like natin if we have this characteristic sa ating buhay, especially if we are in a leadership position. This is very important. This is very important. If you are a mother, if you're a parent, if you are working, this is very important, having a servant heart. So, yeah, I think we don't have much time. I don't have much time to talk more and more. So, siguro next time, if we have more time, I could also testify. So, I'll not get all of the time para magsalita because we still have it. Thank you! God bless everyone. Thank you, Ate Cathy. So, wow. So, yun po ang ating kapatid na nasa Sydney, Australia. Tama, sa Sydney, Australia. And siya po yung nag-alaga sa akin simula nung na-home po ako doon sa Agape. Simula nung bata. Yan, nung bata pa po ako, yan po ang aking magandang ina na ngayon ay nasa ibang bansa para sa ating ekonomiya. So, ayan, we miss you po, Ate Cathy. Salamat that you are in touch pa din sa atin, sa ating family na kahit malayo ka ay nandun pa din yung relationship, yung communication. So, yun po ang ating kapatid. So, sa mga hindi nakakakilala, siya po ang ating kapatid na si Sister Cathy. And hoping na pag maayos na yung panahon, medyo okay na at kayang makauwi. Hoping na makakauwi siya next year para makasama din natin siya at ma-meet niya din kayo, sina Kuya Ray, sina Ate Imelda, because tayo na po ay sobrang laki ng pamilya, tayo ay lumalago and ang saya lang na nadadagdagan pa ang bawat isa sa atin, nako-connect pa yung bawat pamilya ng bawat isa sa atin. So, ganun yung sarap na nangyayari dito sa ating circle ng family. So, parang wow, nakaka-bless lang. So, okay, yun siya lang ba? So, wala na po bang hahabol? And let's pray. Okay, di bali may bukas pa. Mag-share yung iba bukas and exciting din yung ating topic bukas. And pwede nyo na lang i-share din sa mga ating GC kung ano pa yung insight nyo. Pwedeng doon po kayo mag-chat para at least nababasa din ng lahat. At baka ma-excite sila, ma-curious sila para makapag-join din sila doon sa ating morning devotion.